Isang pangyayari 'no, sa aming salon na hindi namin inaasahan. Kaya ang bagay na 'to ang siyang dahilan kung bakit pinagbawal namin ang paggamit ng cellphone sa loob ng aming salon. At kung isa kang baguhang salon owner o nag-start ka sa salon business, panoorin mo at tapusin mo ang video na 'to at sigurado akong marami kang matututunan dito. Yo, what's up? Magandang morning. Kumusta kayo diyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa services. Pero partida, meron na tayong 5 branches. So, eto yung mga dahilan no, kung bakit pinagbawal ko ang paggamit ng cellphone sa salon dahil sa disgrasyang nangyari. Kwento ko na lang sa inyo no. Noong mga 2021, nag-start yung Zell Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao syempre. Noong 2021, nag-umpisa pa kami dyan sa aming salon business. Meron na kaming mga na-hire na tauhan. Meron na kaming hairstylist, nail technician, salon assistant, at cashier. So bawat bawat empleyado wala pa kaming ginawang policy. Wala pa kaming company rules noon. Habang tumatagal, 2022, napansin ko na parang hindi akma yung gusto kong mangyari o gusto kong experience ng customer sa loob ng salon. Parang mali siya, merong kulang. So dahil sa kapabayaan namin bilang owner kasi nung mga panahong yan, napakabait pa natin. Napakabait natin, di ba? Nung nag-umpisa tayo. Minsan, no, isang araw, merong nangyaring hindi namin inaasahan na eto ang nakapagpabago sa aming sistema. No? Naniniwala kasi ako, no, mga salon owner, no, na sa bawat experience o sa bawat problemang yung nadaanan, meron niyang aral na dapat nating makuha. At kwento ko na to sa inyo. Okay, napahaba yung intro. Okay. Isang araw, medyo busy yung salon, no? Punuan. Bandang mga beer months na kasi noon. Punuan siya. So, yung hairstylist namin, busy, may gawa. Siguro may 5 customer noon. Bali sa setup kasi ng salon namin, hindi siya ganong kalaki. So, yung area namin is palagay ko na sa mga 30 square meter lang. So, merong 5 upuan para sa mga hair, sa mga magpapabuhok. At merong mahabang sofa para naman to sa magpa-services ng nails. Foot spa or pedicure. So, habang busy ang lahat, no, gumagawa ang lahat, no, meron kaming salon assistant noon na naghanda para ihanda yung client na magpa-foot spa or magpa-pedicure. Sa business kasi namin, no, sa salon namin, naglalagay kami ng hot water sa bawat kliyente. Halimbawa, mayroong papasok na magpapa-nails. So, ini-sterilize namin yung gamit bago maglinis. So, sa nangyaring yon, busy lahat at yung nail technician, meron ding ginagawa. So, ang gumawa para mag-sterilize doon sa gamit ng nail technician, pinakisuyuan niya sa salon assistant. Ngayon, dahil sa okay lang naman ang cellphone, no? Okay lang yan, wala namang problema noon ang cellphone, busy yung salon assistant sa kanyang cellphone. So, ganito siya, nakatawag habang pumunta doon sa may wash bowl or sa may lababo. Ngayon, habang siya ay magbubuhos, no, ng hot water doon sa nails, sa gamit ng nail technician, sa kabisihan niya sa buhay. Dahil okay ang cellphone noon, pwede ang call center noon mula umaga hanggang gabi, hindi niya napansin na pagbuhos niya ng hot water o ng mainit na tubig doon sa gamit ng nail technician, aksidente niyang nabuhusan ang kanyang kamay. Yes, totoo yan. At yung problema na yan ay napakadelikado, no? Dahil sa pangyayaring iyon,
ina-ospital pa yung salon assistant na yon. Napunta pa sa ospital dahil napaka ano nga anong tawag doon? Basta nabuhusan, nalabnos yung kanyang mga balat dahil sa kabisihan, no? Nawala sa focus, nawala sa pag-iisip na siya ay nagtatrabaho. Mas nakauna pa siya sa kanyang call center. O kaya nabuhusan siya ng mainit na tubig. At etong mga problemang to, kailangan kong masolusyonan. Bilang salon owner na may malaking pangarap sa aking negosyo, bawat problema, kailangang masolusyonan ko. So ang ginawa namin noon, pagkatapos sa pangyayaring iyon, ipinagbawal na namin na gumamit ng cellphone habang nagtatrabaho. At yun nga yung policy namin na hanggang ngayon is ini-improve pa namin. No, ini-improve pa namin para mawala yung mga problema. Nung minsan kasi, singit ko na lang to sa inyo. Nung minsan kasi, may mga pangyayari talaga. Dati kasi, pag tayo ay nagtatrabaho yung mga staff natin, ina-allow lang namin sila mag-cellphone or manood ng TV. So nung minsan kasi, merong mga pangyayari na imbis na makafocus yung trabahante, no, sa kanilang ginagawa, napunta na sa panonood ng TV at napunta na sa kakatawag, pagsi-cellphone. Kaya dito sa Zell Salon, no, bagong company policy namin nga ngayong taon lang din nadagdagan, is hindi na namin ina-allowed yung staff namin, hairstylist ba, nail technician ka man, salon assistant ka man, na humawak ng cellphone. Lahat ng atensyon, no, lahat ng focus ng aming tauhan ay para sa customer lang, para magawa yung serbisyo ng maayos, ng solido, ng walang disgrasyang mangyayari. Nang dahil sa call center na problemang iyon, nagpapasalamat din ako. Dahil sa unti-unti kong naiayos yung mga company policy namin. Unti-unti kong napatibay, no, yung problemang yon, nasolusyonan ko na. So hindi na siya mas lumala pa. Ang problema kasi natin dito mga salon owner, no, kung hahayaan natin yung mga ganyang maliliit na problema, magkapatong-patong yan at yun na nga, nauwi pa sa disgrasya. So bilang salon owner, no, naniniwala ako na kailangan, no, responsibilidad natin na maiayos ang mga patakaran o policy ng ating negosyo. Nakasalalay dyan ang trabaho ng staff at ang customer. Paano na lang kung ganito yung nangyayari? Paano na lang kung nagbuhos ng mainit na tubig yung nail technician o yung salon assistant tapos doon napunta sa paa ng customer? Napakalaking problema po nun. So para sa akin, no, dito sa aming salon, pinagbabawal ko na ang paggamit ng paggamit ng cellphone. So, syempre, sorry naman. Bawal din sa amin yung mga addict na yan. No? So, pinagbawal ko na. Ang ginawa namin ngayon, pag ikaw ay naka-time in na, ikaw ay pumasok na, no? Nag-time in ka sa loob ng salon, is automatic na yan, yung cellphone mo ay ibigay mo sa cashier or sa manager o basta ilagay mo sa counter. Bawal na po ang pag-scroll habang may customer. Bawal yan. Kukunin lang yung cellphone pag snacks time, lunch time, or kung merong emergency. No? Kasi naniniwala kasi ako na kung seryoso ka, no, seryoso ka sa iyong negosyo, gagawa ka ng policy para ikakaayos ang sistema nyo. Gagawa ka para maserbisyuhan yung mga customer nyo. No? At yan nga yung isa sa mga
policy namin dito sa Zel Salon Pangmalakasang Salon ng Mindanao. At nga pala no, muntik ko nang makalimutan, may grupo pala tayo, Salon Business Owners PH. Kung isa kang salon owner na baguhan or ano bang business mo, tungkol ba yan sa services, pasok ka doon at magtulungan tayo. No, magtulungan tayo, walang budulan doon. Gusto mong mag-comment o magbigay ka ng idea, sumagot sa mga katanungan, or meron kang kwento o problema, pwede mong i-post doon at magtulungan tayo. Aayusin natin yung ating industriya. Dahil isa sa pinaniniwalaan ko no, bilang salon owner, no, bilang entrepreneur, na hindi tayo magkalaban. Mga salon owner, panawagan ko sa inyo, pasok kayo sa ating grupo at magtulungan tayo. Aayusin natin yung problema sa nakawan, aayusin natin yung problema sa cash advance, tapos nawawala, tapos lumipat sa ibang salon, aayusin natin yan. Yung problema sa mababang presyo, price war, kailangan nating maayos yan. Ginawa na ng ukay-ukay business ng iba, yung salon industry. No? Sinong naapektuhan nito? Unang-una, yung hairstylist. Lalo na sa commission-based na salon. Kung mas maliit yung presyo ng salon nila, bababa yung kita ng hairstylist. Kung 500 lang, tapos 60-40 sila, ang 40% ng 500 is 200. O, di ba? Napakalit. Kakaltasan mo pa yan ng salon assistant kung meron kayo. So, aayusin natin yan. Dapat meron tayong SRP, Suggested Retail Price. At hindi ko ito magagawa kung ako lang. At naniniwala ako na balang araw, maaayos natin to na hindi tayo magkalaban. Magkakampi tayo dito. O, tulungan mga salon owners, no? At huwag nating kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Trabaho tayo at follow nyo rin ako, share nyo to sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo na merong ganitong